Hello po. Good day sa lahat. Meron po tayo installation ngayon. Papakita ko lang po kung paano po ma-install ng bagong unit na split type na custom bay. Ito po yung unit natin. Ayan. Yung indoor, ito yung outdoor. Ito po yung mga materialis na natin gagamitin. So, dito po natin ikakabit yung indoor. Yan, sa taas. At dito naman po sa outdoor natin dito sa labas. Back-to-back lang po tayo. Okay? Ito yung indoor natin. Ito pong unit natin ang bali ang refrigerant niya po is R32. Okay? Tapos po ang model niya MSAB 12. Bali ang cooling capacity nito is 1.5. Okay? Itong indoor po natin, itong tubo niyan, ibibend na lang po natin na padiretso. Dahan-dahan lang po, ha? Dahan lang, baka po kasi putol. Ayan. Kasi po, papasok po itong tubo na ito dun sa butas natin, dun sa indoor. Kasi po, ang outdoor nito, back to back lang po. So, ganyan po mangyayari. Dugtong na lang po tayo sa likod. Okay? Meron po tayong tatlong wire. Itong may tape na nakalagay. Ito po yung line natin. Ito neutral. Ito wala. Taka itong itim na maliit na wire. Ito po yung lalagay natin sa signal. Ayan po. Ito sa line, neutral, tapos sa signal. Tapos mas maganda kung merong isang wire para sa earth natin, para sa unit. Okay? Okay. Ayan po. Nakabit na po natin yung indoor. Ayan. Tapos, dito sa labas, ayan yung outdoor niya, nakabit na rin po natin. Tsaka yung stand niya, wall stand. So, ang gagawin na lang natin dito, magdudugtong na lang tayo ng tubo. Ayan. Yung tubo ng indoor, dudugtungan natin papunta sa outdoor. Okay? Sandali lang.
Yung tubo niya nga pala, bali, pag magdudugtong po tayo, pwede po nating i-flare po ito o kaya i-brace na lang natin. Puputulin natin tapos i-brace para iwas po ang back job. Yung minsan kasi dito nanggagaling yung mga leak. Kaya ang magandang gawin po natin, i-bracing na lang natin. Okay? Thank you. Okay, tuloy po tayo. Bali, yung indoor na pipe natin, naidugtong na natin papuntang outdoor. At na-insulate na rin po natin. So, nakabit na natin. So, ngayon, kinabit ko ulit itong line natin na wire. Ito po yung line natin. Ito po yung neutral natin sa gitna. Ito naman po yung itim na wire. Ito yung signal natin. Okay? So, ngayon, magpa-flashing tayo sa pipe natin. Okay? Okay. Magpa-flashing po tayo ngayon. So, buksan po natin ito. High side tsaka low side. Okay. Itong charging port niya, buksan pa rin. Para dito tayo magpa-flashing. Magpapasok ng refrigerant. Pasok natin dito, ilalabas natin dito sa high side. Ito po. Okay. So, ilagay natin yung hose natin na may 410 adapter. Okay. So, papaswakan natin ng refrigerant. Magpo-purge po tayo para mawala po yung dumi kasi nakapag-bracing po tayo kanina. So, buksan natin. Okay. Pasensya na po kayo sa ratong na po. Kaya buksan natin. Okay. Tsaka po buksan natin itong side niya. Saka makapag-flashing. Sarap natin. Para sigurado buksan natin. Saka pa tayo magbubukas dito. Okay. Okay. Saka natin ikabit. Sara natin ulit. Okay. Konting higpit lang. So ngayon, lagay natin itong refrigerant niya. So ngayon, magpapasok na po tayo ng refrigerant niya galing ng outdoor.
buksan natin tong pair niya sa low side. Dito naman natin palalabasin. So, buksan natin. Dito nakasara na po siya. Bubuksan natin itong valve. Natin sara. Natin. Higpit ng konti. Standby po tayo ng 150. Ay, sumobra. Tsaka po tayo mag-leak test. Tingnan muna natin, baka tingnan natin kung may leak yung fittings natin. Say yun. Wala na. So, meron po tayong standby pressure na 170. Yan. So, wala nang leak. So, okay na. Tsaka tayo magbubukas. Buksan natin yung high side niya. Bubuksan na natin. Ayan. Buksan. Hanggang humigpit po. Ayan, bukas na bukas. Okay. Wala na siyang leak. Tsaka natin buksan ulit itong sa low side niya. Okay na po. Test natin ulit kung may lalabas, kung may leak. So far, wala naman. Okay. So, meron tayong nakuhang 250 PSI na standby pressure. So, kung magra-run po ang outdoor natin, si compressor, tsaka po siya bababa. So, papaanda rin na natin. Lagyan mo natin ng clamp. Medyo sirain tong clamp. Ayan. Hindi masyadong makita pero ayos pa naman to. So, lagyan natin dito sa neutral. Okay? Saka natin i-switch on natin yung si indoor para makapag-testing tayo. Okay. I-try natin na i-switch on ang unit para makapag-test run tayo. Okay. Naandar na ang indoor natin. Tingnan natin si outdoor kung magra-run ba siya. Okay. Wala pa. So, ang standby pressure natin kanina is 250. So, hindi pa siya nagra-run. Hintayin na lang po natin.
parang uulan ah. Ayun, makulimlim na po. Ay naku, uulan na naman. So, ang outdoor natin hindi pa nagraran. So, hintay lang po ng konti. Okay. Ang refrigerant niya nga pala is R32. So, (1.5 HP po siya. (1.5) Boston base. So, hintayin po muna natin. Nako, umuulan na. Ayun. Umuulan na. Pasok muna tayo. Okay. Ayan po. Nakapag-run na po ang outdoor natin. Ayan, yung tubo niya, nag-yellow na. So, may nakukuha tayong 4.2. Medyo malabo tong ano ko tester. Ayan, 4.3. Siguro pag magkapera tayo, papalitan natin. So, ang running pressure niya ngayon is 100 PSI. Hintayin natin mamaya-maya kung tataas pa ba. So 100 PSI. So pasok sa ano natin, standard. Yung tubo natin nawala na yung yellow. So okay na. Malamig na yung dalawang tubo. High side tsaka low side. Ayan. Ito bukas. Sara na natin. Okay. Ayos. Saka natin higpitan. Okay, meron tayong 4.6. Ayan. 4.6 po yan. Medyo malabo Pasensya na po. So, ang rated current niya po is 9.5 ampere. So, ayos na po yan. Ito po yung running pressure niya. Ayun, nag 120 na po siya. So, kaandar lang po kasi. Kaya, medyo mababa. Pero ngayon, ayun, umakyat na po. Tumataas na po yung pressure niya. So, okay na po tayo. Mababa po yung ampere natin. Ayos na po. Yung tubo natin, wala nang yellow. Malamig na po siya. Okay, ang running pressure natin is 120. So, pwede na po yan. Ayan yung buga ng ano natin, condenser natin, mainit. So, approve. Okay na po. Sana po may matutunan po tayo na kahit konti. At maraming salamat. Bye-bye.